Ako si Francis Riudique at narito ang mga napapanahong balita. Nagkaaberya ang rubber gate 3 ng Bustos Dam sa Bulacan. Ito'y matapos bumigay na nagresulta sa pagragasa ng tubig nitong unang araw ng Mayo pasado alas 2:30 ng hapon. Nangamba at inalerto ang mga residente na naninirahan malapit sa tabing ilog dahil sa posibleng pagtaas ng level ng tubig na magdudulot ng pagbaha sa mga kabahayan. Samantala, sinabi naman ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na wala namang dapat ikatakot dahil kaunti lamang ang tubig na nailabas ng dam. Dagdag pa rito, hindi na kinakailangan pang lumikas o magpanik dahil under control na ang sitwasyon. Formal nang kwinestyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang jurisdiksyon ng International Criminal Court o ICC. Para sa detalye, narito ang ulat. Nagsumite ng isang dokumento ang mga abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ukol sa paghamon sa jurisdiksyon ng naturang korte sa Pilipinas. Ang nakasaad na petsa ay May 1, 2025 kung saan 7 linggo na ang nakalipas matapos ang pag-aresto ng ICC kay Duterte. Ayon sa naturang dokumento na mayroong 38 pages, iginigit nito na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas matapos na kumalas ito sa Rome Statute noong March 2019. Kaya naman ang mga hakbang na isinagawa ng ICC makalipas ang higit 2 taon ay wala aniyang legal na batayan. Bukod sa pagkakaaresto kay Duterte, pinuna din ng kanyang legal counsel ang isinagawang preliminary investigation ng ICC noong September 2021. Dahil dito, hiniling ng kampo ni Duterte na ideklarang walang bisa ang lahat ng hakbang na isinagawa sa naturang kaso at ang agaran at walang kondisyong pagpapalaya sa dating Pangulo. Matatanda ang inaresto si Duterte noong March 11 na ayon sa ICC ay dahil sa crime against humanity kaugnay ng kanyang naging drug war. Dinala siya sa The Hague, Netherlands kung saan siya kasalukuyang nakakulong sa Hague Penitentiary Institution. Nakatakda siyang dumalo sa September 23 para marinig ang mga charges na kanyang kakaharapin. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Malungkot naman na balita, pumanaw na po sa edad na 116 ang itinuturing na pinakamatandang tao sa mundo na si Sister Ina Canavaro. Si Sister Ina ay isang guro at madre sa bansang Brazil. Matatanda ang noong kanyang 110th birthday ay pinangaralan siya ng yumaong si Pope Francis. Kilala si Sister Ina bilang masayahin at positibong tao. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Francis Riudique at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bahagi ng Bustos Dam nasira. Mga residente inalarma sa biglaang pagragasa ng baha. Kauna-unahang pagawaan ng electric jeepney binuksan na sa Batangas. Mga abogado ni FPRRD formal ng kinwestiyon ang jurisdiksyon ng ICC. PAOK, inaresto ang 3 Chinese national matapos ang pagkakasangkot sa robbery extortion sa Parañaque. Pilipinas, humakot ng 5 medalya sa Asian Lone Bowls Championships. At madre sa Brazil na itinuturing na pinakamatandang tao sa mundo, pumanaw na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.